Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiane. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, tansiyaw tuwid Mitiang kansi. 힘을 유지 святости. Tunatenda moyam tsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe ludis misye. Patian riyan atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit postad ucit kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapet man ni iskopla haso ko kyang mafamur na rende. Ni forso kyang ni onrohem. Tomorrow ha, yongji tuwid Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit evening tekte. 힘을 이기는. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kupatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang linggo ninyo? Amen. Pinagpala po ba? Aba, oo naman. Di ba? Marami pa tayong hindi nakikita sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya tayo po ay lahat tumayo at ating kamustahin ang bawat isa na mahal kita sa Panginoon. Amen. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikamayan niyo po ang bawat isa. Kaluwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Amen. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kaluwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Mahal kita. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kaluwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kaluwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Amen. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila kay Yahweh at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Ama, maraming salamat na napakabuti mo sa amin pang araw-araw. Iniingatan mo kami sa aming mga gawain. Kung saan man kami magpuntay, naroon ka. Lahat ng ginagawa mo, ay pinasasalamatan namin. Walang katumbas ang pagmamahal mo, Diyos. Kaya kami andito nagpapasalamat, nagpupuri. Maitaas ang pangalan mo, dakilang Diyos. Inaasahan ka namin sa pang-araw-araw.
nadalangin namin ang aming pananambahan ngayon. Ang aming kaligitnaan, Espiritu mo ang manguna, Panginoon, ang iyong gabay. Ikaw ang manguna sa aming pagpupuri. Nadalangin namin ang aming tagapagsalita. Puspusin mo siya ng iyong Espiritu na maiyag ang iyong ibig sabihin na iyong mensahe, Panginoon. Nadalangin ko ang aking mga kasamahan na wala pa, Panginoon. Ikaw po ang mag-ingat na papunta dito, Panginoon. At nagtitiwala kami, Diyos, na Ikaw ang Diyos na mapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ang aming papuri at pasasalamat ay para sa iyo, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayong patuloy sa proseso ng Panginoon. Ating ihayag, walang imposible sa Kanya. Higit sa aking kailangan. Amen. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking sipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Oh, ni minsan ay hindi ka nagkulang. Higit sa aking sipin ay kaya mong gawin. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo, O Jesus. Walang mahirap, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Hallelujah. Saan pa? Higit sa aking kailangan. Amen. Higit sa aming karanasan. Oh, higit sa aking isipin ay kaya mo gawin, O Diyos. Higit sa aking kalakasan. Oh, minsan ay hindi ka nagkulang. Higit sa aking isipin, kaya mo
Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Ating ihayag na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Tayo magpatuloy sa kanyang presensya. Nais po namin, ano ba ito? Basahin ng mga verses po sa ating ano. Pwede po ba natin basahin ng mga salita ng Panginoon? Sabi sa Nahum, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan. Amen? Amen po ba? O, meron pa pangalawa, salita ng Panginoon. Pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen? Salita ng Panginoon. Pangatlo, kalakasan para sa atin. Agad inililig, daing na matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga nadurusa at binibigo at di binibigo ang walang pag-asa. O kung wala kang pag-asa, hindi ka na bibigoin. Amen? Hindi ka niya bibigoin. Susunod, ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Amen. Alam ng Panginoon lahat. Pati ang mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Amen? Hallelujah. Salamat sa salita ng Panginoon. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong... Sino may mga uban na dito? Marami yan. Hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko, sabi ng Panginoon, na kayo'y iligtas at tulungan. Amen? Great, amazing, di ba? Sunod, dinala niya kayong iligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak. Amen? Yung pinakadulo, pinakalas. Ito yung pinakamatindi. Kung ang sarili niyang anak, amen, si Jesus, amen, hallelujah, ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng mga bagay. Ano sabi? Lahat o konti? Ano ba? Lahat. Amen. Pakisabi po natin, lahat. Parang ayaw yung lahat, ha? Sabi na nga ng Panginoon, lahat. Lahat. O, di ba? O, sky's the limit. O, di ba? Lahat. Amen. So, awitin mo natin, ikaw lang. Kaya karapat dapat siyang purihin. Amen. Hallelujah. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, aking Jesus. Minsan pa, ikaw lang, aking minamahal. Awitin mo yan sa Panginoon. Ayan. Panginoon, sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko, alay lang sa'yo. Sabay-sabay lang sabihin. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako lagi. Ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako lagi. Ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa bituin. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Ang kagalakan sa bituin. Kalakasan ko
ay ikaw. Papuri sa iyo, Panginoon. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa akin. Isa pa, kalakasan ko. Kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa akin. Kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa tiklina. Sa tiklina. Sa tiklina. Ikaw lang. Amen. Ikaw lang. Ikaw lang. Diyos, ikaw lang. Amen. Ikaw lang. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Amen. Huwag mong palagpasin ang patuloy tayo sa Panginoon. Huwag mong palagpasin ang pagkakataon na ito na patuloy na binibigay ng Panginoon sa atin. Kung nahihirapan ka na magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya, sabi ng Panginoon, come as you are, lumapit ka. Ano man ang katayuan mo ngayon, ano man ang kalagayan mo, gaano karumi, lumapit ka, humingi ng patawad, humingi ng Kanyang saklolo sa Kanya. Hindi Kanya itatanggi, pariringgan niya ang daing ng iyong puso. Nais ng Panginoon ngayong umaga, ngayong araw na ito, na wala kahit isa sa atin ang makamiss out ng Kanyang mga salita, ang Kanyang pagpapalakas sa bawat isa. Hayaan mo na umawit ang puso sa Kanya. Oh, hallelujah. Panginoon, salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Huwiin mo ang ulap, nais masilayan. Kalwalatian mo. Isan pa. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Pawiin mo ang ulap, nais masilayan. Kalwalatian mo, lagi kang pupurihin. Itatahal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang naisip, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Awitin natin binandalangin. Dalangin ko'y makita ka, nais mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan. Kalwalatian mo, lagi kang pupuri.
lagi kang pupurihin. Itatangahal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang naisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus. Awitin po natin minsan pa ng buong puso, ng may kagalakan at buong pag-asa at pananampalataya. Oh, lagi kang pupurihin, Panginoon. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Hallelujah. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Minsan pa, lagi pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong ginagawa, O Diyos. Hallelujah. Thank you, God. We thank you, Jesus. We thank you so much for your love. Panginoon, pagalingin mo po ang bawat isa, hindi lang sa karamdaman, maging sa sakit sa puso o dalamhati, Panginoon. Pagalingin mo po ang bawat isa't palakasin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Minsan pa. Hallelujah. Ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Samahan niyo po akong buksan ang Biblia sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Luke chapter 10, verse 25 to 37. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, "Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo ito ang magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero
Ayaw ng tagapagturo na mapahiya, kaya nagtanong ulit siya, "At sino naman po ang kapwa ko?" Bilang sumagot sa kanya, nagkwento si Jesus, may isang taong nagpapunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinalang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya, pati ang suot niya. Binugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan dito ang nakahandusay. Nagkataong dumaan ang isang pari. Lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang Levita at nakita niya ang taong, pero lumihis din siya at bilang sa kabilang daan at nagpatuloy ang sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritano naglalakad na napadaan doon. Nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinakyan niyang hayop, dinalya sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay, panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung kulang pa yan ay maggastos mo ay babayaran kita pabalik ko." Nagtanong ngayon si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, "Sino sa tatlong ito ang palagay mo ang tunay na kapwa-tao na biktima ng mga tulisan?" Sumagot siya, ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, "Lumakad ka at ganun din ang gawin mo." Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Pwede na po tayong maupo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. We're so happy na bagamat kanina this morning medyo hindi magandang panahon, but the Lord gave us a privilege na muli ay makasama tayo sa pananambahan. And maybe nagugulat kayo, where's Pastor Nick? Si Pastor Nick po ngayon at si Pastor Ascent ay nagkaroon sila ng maiksing bakasyon. And dami ng kanilang mga ginagawa, especially for the past few months. Nagkaroon niya po ng sa pamilya nila, nawala ang kanyang mother, and it's a good thing na magkaroon sila ng konting pahinga. So ngayon sila saan ba sila ngayon? New Zealand? New Zealand yata sila, Pastor Nick, o Australia. So, and it's an honor na masabi ni Pastor na to have a time na makapag-share sa inyo ng salita niya at may bahagi ang nais na mensahe ng Panginoon sa bawat isa. So, we're so blessed and we're so happy na tayong lahat ay magkakasama despite na mga napakahabang trabaho sa buong isang linggo. So, samahan niyo po muli ako. Maganda yung pagkakabasa kanina sa wikang Tagalog, but let's go on a book from the book of Luke, chapter 10, 25 to 37. I'm gonna read to you sa lingwahe namin ito, sa aming lingwahe, English. So Luke chapter 10, verse 25 to 37. Hayaan niyo po ang basahin sa inyo sa wikang English at kung kayo po ay may pagkakataon, just scroll up at tignan niyo po ang mga word by word, verse by verse na ito sinir sa atin ng Panginoon. From the book of Luke chapter 10, 25 to 37, this is a story of the Good Samaritan. Actually, this is the parable of the Good Samaritan. That means parable, that's the story. Okay. One occasion, an expert in the law stood in the test of Jesus. "Teacher," he asked,
What must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? And the lawyer answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your strength and with all your mind. Love your neighbor as you love yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But wanted to justify himself. This lawyer wanted to justify the question, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Sino ang aking kapitbahay? Sino ang aking kapwa-tao? Who is my neighbor? And Jesus replied, Jesus said, a man going down, and this is a parable, man going down to Jerusalem, from Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him all clothes, beat him to death, and went away, leaving half dead. A priest happened going down the same road. When he saw the man, he passed by on the other side. So naglalakad yung pare or religious leader, then lumipat siya ng daan para iwasan yung injured man. At the same time, isang Levite, the Levite, when he came, the police saw him, he passed also on the other side. Iniwasan niya rin yung injured man. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, he took pity on him. Ito, naawa siya. He went to him and bandaged his wound, pouring in oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him into an inn, and taking care of him. The next day, he took all the denarii and gave it to the innkeeper and said, look after him, he said, and when I return, I will reimburse on extra expenses you may have. Which of these three do you think the neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? And the expert of the law replied, the one who had mercy on him. And Jesus said, go and likewise. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pagkabasa ng salita. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin at maging iyong tagapagsalita na may bahagi, O Diyos, ang mensahe mo. At ito'y marinig at maunawaan at maging pamantayan ng pamumuhay namin bilang isang Kristiyano. Po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Itong istorya pong ito ay hindi na po ito lingid sa ating lahat. At ang ating pong himay-himayin, even when we're kid, ito po ay kinukwento na sa atin. At lagi tayo may mga tanong dito. Itong istorya ba ito, ano ba ang implikasyon nito sa buhay natin? At ano ba ang tinuturo nito sa buhay natin? But take note, the story that Jesus narrate is a parable. It means, hindi siya actual na nangyayari, hindi siya na-witness ng ninuman. It means a parable, isang istorya na maaaring nangyayari somewhere, somehow, o saan man lugar. Pero ngayon, himay-himayin po natin itong istorya na ito, paano nangyari at umabot sa ano ang mensahe at naging ang the Good Samaritan ay ngayon ginagamit natin ng pamantayan sa pagtulong. In fact, maraming religious or maraming NGOs organization ngayon use the word Samaritan. And even church, ginagamit natin to sa compassion ministry natin. They use the icon, the logo, the Samaritan. So, ibig sabihin, ang Samaritano ay naging icon ng isang paggawa ng kabutihan. Himay-himayin po natin yung mga ganito, paano ba umabot sa ganung istorya at ganun naging ang istorya ng the parable of the Good Samaritan. Ito pong nangyari doon, may isang expert of law. During the time, ang expert of law, there's a man na parang tawagin ito sa ngayon natin parang abogado or maaring higher level ng law na kanyang inaral, juris doctor kung tawagin. Juris doctor, ito yung ibig sabihin nun, sila ay nag-aaral ng batas, pero mas mataas pa ron, dinagdagan pa na yung pag-aaral, become juris doctor. They're not judged, but they studied very well pagdating sa batas. So that time, meron tong law expert na tinatawag. When you say law expert that time, they are a Jewish leader, Jewish scholar, religious scholar, they study about law, and that is Mosaic law. Ito yung batas na ginawa ni Moses, and that is the Ten Commandments. So, he is very well known pagdating sa batas. Alam niya lahat ng tinuro ni Moses at alam niya kung ano ang pamantayan ng pamumuhay ng araw according to law. So, tumayo siya sa harap ng Panginoon at tinanong niya, Guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ito yung tanong niya. Very interesting question sapagkat sa dami ng kanya nalalaman, he didn't even know how to inherit eternal life. It implies na kahit anong alam niyo sa buhay, you don't know
kung paano nyo ma-acquire ang buhay na walang hanggan. So, the teacher, the law expert, o sabihin natin isang abogado, isang juris doctor, isang pinamataas sa batas, nagtatanong siya, Guro, paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, ang sabi ng Panginoon, do you know ano ba ang nasusulat? At sinabi ng law expert, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. And the next is, love your neighbor. So parang sabi nung so love the Lord your God, and it will imply that expert of law summarize the Ten Commandments. Sa Ten Commandments, pag-hihimay-himayin po yun, and Jesus very strongly summarizing the New Testament, love the Lord your God, and next, love other as you love yourself. And that's what Jesus did. And yun din po yung sinabi nung law expert, hindi sinabi ng abogado. Love the Lord your God, ganun, your heart, with all your soul, and with all your strength. Ibig sabihin, walang ibang mamalit. At pagkatapos nun, love your neighbor. Okay? So, very strong yung pagkakasabi niya, yung conviction niya, very strong yung conviction niya na mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa. And Jesus said, you're right. Tama. Tama ang sinabi mo. Yung ano nasusulat at yun din naman ang sinulat naman ng Old Testament at na ngayon natin sinasummarize. Ngayon sabi ngayon, pero para makita na ngayon, actually that question is not really to enlighten, just a trick question na parang ngayon gustong sabihin, teka, parang hindi ko siya nahuhuli. Parang may gusto pa akong gawin. Just to emphasize, sa tanong niya ngayon, out of nowhere, sabi niya ganun, na pagmamahal mo sa yung neighbor, sabi tanong niya, and who is my neighbor? Sabi niya ganun, very trick question. Sabi niya, who is my neighbor? Ngayon, pag titignan natin yun sa tanong niya ngayon, during old days, una pa na, we cannot define pag sinabing neighbor. Pero ang neighbor, ito yung definition nun ng neighbor. Sa etymology, ang ibig sabihin ng neighbor sa Old English, sa Old roots niya, ito yung ni. Ibig sabihin doon, near. Near, ni. Tapos, yung next nun is gebor. Kaya siya parang near-bor. Ni and bor. Ito ang tawagin naman is dweller. Alam yan, mas malapit. So it means, who dwells nearby. Kaya pag sinabi nating neighbor, who dwells nearby, ito yung kapitbahay, ito yung kapwa natin, ito yung nakikita natin. Ito yung pagkakadefinisyon ng neighbor, who dwells nearby. So magkakapitbahay. Then sa philosophy naman, ang neighbor who extends beyond geography. Ibig sabihin, ang neighbor is more than sa geography. Kung ito sa community, let's say sa community namin, maaaring sabihin ko yung mga neighbor namin, kahit ang lalayo nila sa amin, but they consider neighbor. Sa ibang bansa, ang mga lupa, mga bahay sa ibang bansa, ang distansya nila magkakapit-bahay, hindi lang 1 milya, 2 milya, 3 milya, tsaka pala pero they consider it as a neighbor. So that's another definition of neighbors in philosophy. Then another definition naman ng neighbor, pagdating sa word ko is beyond border. Ibig sabihin, buong mundo. And even, it means when you say nga sa South Asian neighbor, kung tawagin yun, ito yung mga bansa within the Asian. But in Bible, define the different word of neighbor. Ito yung tinanong niya doon sa teacher of law. Sabi ganoon ng teacher of law, sino po ang aking kapitbahay? Then Jesus narrate the story of the parable. Sabi niya ganoon. So ito yung parable, ito yung istorya ng pagkakatanong, sino ang aking neighbor? Then ninarrate ni Jesus ang kwento ng Samaritano na mayroong isang Jewish na from Jerusalem na naglalakad siya papunta sa Jericho na inatake ng mga magnanakaw. At pagkatapos nun, hinubaran siya, kinuha ang gamit niya, halos mamatay siya. And from then, may dumating ngayon na priest. When you say priest, during the Old Testament, during the New Testament, when you say priest, they are respected religious leader. They are active at the church. They are active in the ministry. They are active doing good things and spreading the word of God. They are priests. Hindi yung pag sinabi natin in our present time, pag sinabing priest, ito yung sa Catholic or sa other. No, when you say priest that time, you are elder. You are ordained. You are religious. You are very good in the
Maaring that time, kasama na doon yung Mosaic Law. So, may isang religious leader na naglalakad, pero sa kanyang paglalakad, iniwasan niya yung injured person, injured man. Then another man is merong isang Levita na naglalakad. Sa kanyang paglalakad, nakita rin yung injured, iniwasan niya rin. At ang huling-huli, ito yung Samaritan. At sa Samaritan, ito yung ginawa niya. Tinulungan niya, nung makita niya injured, tinulungan niya, sabi doon sa kwento, hinugasan yung sugat niya, at pagkatapos hugasan ng sugat niya, tawag dito, maari yung sugat niya, just not only bruise, ito yung dumudugo, bandage, nilagyan ng gamot, nilagyan ng anything. Pagkatapos doon, isinakay niya sa kanyang donkey. Okay? Take note, donkey, it means hindi ito yung isang malaking kabayo. So when he put the injured man into donkey, definitely, this Samaritan, naglakad siya. At ang nakasakay sa kanyang donkey ay yung Jewish na sugatan sapagkat hindi sila kasya sa donkey. Maliit lang ang donkey. Pag sinabing donkey, ito yung parang mga bisiro na malilit na parang kabayo at hindi kaya na magsakay ng dalawang tao. So definitely, inilagay niya yung injured sa donkey at naglakad sila at humanap sila ng hotel. They look for the inn. At pagdating doon, pinatulog niya, pinakain at binayaran niya yung hotel. So that's the sacrifice. Then pagkatapos, pag sabi niya ganun, babalikan ko kung ano pa yung kanyang expenses, babayaran ko. So that's the sacrifice of the Samaritan. That's why and Jesus asked, sabi ganun, sino sa tingin mo ang neighbor? And the expert of law said, siyempre yung tumulong at nagkaroon ng awa. And that is the definition ng neighbor sa Biblia. Pagka dinipay natin ang neighbor in a context sa katingin is dwelling within the surrounding, dwelling with our community, or those people na malayo sa atin but consider neighbor na maaring kilala natin. But in the Bible, very clear, the neighbor ay yung mga tao na nangangailangan. And that is also the definition na dinipine ng Old Testament, ng New Testament, at sinamarize niya ang Ten Commandments, love your God, then love your neighbor. And now, Jesus defining the neighbor who is in need. But it doesn't mean ng pagkakasabi ng need rito ay more on doon sa physical na pangangailangan. Maraming definition din ng need. But Jesus defined neighbor ay kung sino yung dadalhin sa iyo ng Panginoon at kinakailangan mong tulungan. Sa kwento, meron tayo ritong 5 tao. Nandito yung unang-una, yung priest, and they are their neighbor. Nandun din yung priest na religious at siya yung pinakang leader of the church. At yung Levita, na bahagi ng kwento, and also the Samaritan. But part of the story, as we look on the vantage view, o sa kwento na to, on our concept in the present time, kasama sa kwento ron ay yung robber. Alam niyo yung robbers? Sila yung nagnakaw. Hindi man nabanggit kung sino sila, pero nabanggit sila yung kumuha, sila yung nag-take advantage. But part sila ng kwento. And also, the injured man na ginawang halimbawa ng Panginoon. Na ito yung vulnerable, weakness, and hopeless. It became our neighbor. So, pag titignan po natin, on all those 5 character, lahat sila ay bahagi ng ating society. Lahat sila ay bahagi ng umiikot sa ating ginagalawan. Lahat sila ay merong bahagi sa komunidad. And we all them consider as our neighbor, but Jesus defined the neighbor is who in need. Unang-una, ang ginawa ng Samaritan, sabi niya gano'n, did the first aid. Sabi niya, hinugasan niyang mga sugat, at pagkatapos hindi siya nandiri, wala siyang ginawang kahit na, kundi just to make sure the wound is clean. Nakita niyo? The Samaritan did the first aid. That's what we're always doing. We don't know. Pag may tao na lumalapit sa atin at mayroon silang pinagdadaanan at mayroon silang pangangailangan, ano ba ang kinakailangan natin gawin? In a context na ating kapitbahay, pag sinabing kapitbahay, ito yung mga lalapit sa atin, but Jesus defined the neighbor is those people na nangangailangan. And right now, how we attend those people? How do we attend those neighbor na binibigay sa atin ng Panginoon? The Samaritan did the first aid. And ano bang first aid na pwede natin sabihin?
Pag nakakakita tayo ng nangangailangan, hindi naman ibig sabihin nun siya'y sugatan. But we have to address kung ano ang kanyang pangangailangan. We have to address the situation. We have to listen. We have to hear. Kailangan natin malaman ano ba ang pinagdadaanan, ano ba ang sitwasyon nito. And that is what the Samaritan did. He made the first aid. Pagkatapos nun, tinulungan niya. He did the transportation. Hinatid ng Samaritano kung saan man, it's not very clear kung gaano kalayo, hindi natin malaman kung saan yung hotel or whatever na pinagdala nun, but he made an effort. He did sacrifice. The Samaritan put the injured man into the donkey at pagkatapos nung naglakad sila, naghanap sila ng inn. So wala na define doon kung gaano kalayo, kung gaano saan man lugar. But definitely, the Good Samaritan make an effort na para itong donkey na itong injured nito may sakay sa donkey, madala sa hotel, nang hindi nahihirapan. And there's no complaint, you heard that. Walang kahit anong complaint na narinig doon sa Samaritan at sinabi lang doon kung ano pa mapangangailangan niya, tutulungan ko. That is what Jesus is telling to us if we're dealing the neighbor na sinasabi sa atin. Not just only to listen for the first aid, just to assist. Maraming pagkakataon, we are ignoring the people. Hindi naman ibig sabihin nito we're dealing about financial or anything. But the presence, despite the presence that binigkaloob sa atin ng Panginoon, na makita may panalangin ng tao na ito na nangangailangan, your deed is like a Good Samaritan. The transportation sa layo-layo na yon, sa haba na yon, the Samaritan did sacrifice. And tayo mga Kristiyano, hanggang saan kaya natin magsakripisyo sa mga tao na linalapit, dinadala sa atin ng Panginoon. And always remember this, kung may mga tao o meron tayong naisip, may tao tayo na nakita na nangangailangan, regardless sa kanyang pangangailangan, that's not an accident. The Lord put those people because the Lord knew that we could do something for them. Hindi aksidente na ang Samaritano yun na ginamit ng Panginoon upang maging isang istorya o bahagi ng istorya, kundi sinapakita rin ng Panginoon na ito ang mangyayari at ito ang nangyayari sa sangkatauhan. Mayroong isang tao na darating sa iyo o may isang tao ka na madadaanan na hindi mo alam ang kanyang kalagayan, but you have to deal. You have to help, you have to extra mile, you have some effort para makita niya na ikaw ang pinadala ng Panginoon. Pag ikaw ay nakatayo at may nakita ka na nangangailangan, it doesn't mean yun ay aksidente. Yun ay dinala ng Panginoon sa iyo. Kung ikaw ay naglalakad, nakakita ka ng isang tao na nangangailangan, it doesn't mean yun ay aksidente. Dinala ka ng Lord doon ka dumaan para ma-meet mo ang tao na nangangailangan to. That's the system na ginagamit ng Panginoon upang hindi tayo maging stagnant o manatili tayo sa lugar natin na para lang just enjoying ourselves at makita natin ang biyaya ng Panginoon sa atin without sharing it. Regardless kung ano man po ang tinutukoy natin sa pagbahagi ng salita ng Panginoon. Material, pinansyal, even your presence. Just like kung anong ginawa ng Samaritan. Then ito yung financial care. Huling-huli, ginawa niya ganoon. Pagkatapos nun, nung siya ay matulog na, pinatulog na ron, pinakain sa hotel, binayaran ng Samaritano, at pagkatapos nun sabi niya ganoon, kung ano man ang nagastos niya, babalikan ko, and I'll pay for it. Imagine the sacrifice he did, na siya ay magbigay nung siya ay kanyang lakarin ang papunta sa hotel, at kanya ibigay yung sakripisyo na doon sa sugatan, at pagkatapos nun, he did extra mile. And the extra mile is, kung ano man na nasa kanyang bulsa, ginamit niya to share. And that's what Jesus did. You see, the definition of neighbor, binago lahat ito ng Panginoon, hindi dahil sa gusto ng Panginoon na maging, na baguhin ko anong pagkakapaliwanag neighbor. It's very clear naman. Pag tinignan natin, kahit i-google nyo o kahit tignan nyo sa website o kahit tignan nyo sa atin, even during the time we're study, the neighbor always define who dwell us, kung sino malapit sa atin. But very clearly, Jesus defined the neighbor is those people in need. Kaya kung may makikita tayo na ating nakakasalamuha at alam natin na may pangangailangan, regardless, not easy, ibig sabihin yun siya nangangailangan pinansyal,
siya nangangailangan ng material, o maaari nangangailangan siya ng tao na makakausap, o nangangailangan siya ng tao na maaari niyang makasama, o mga tao maaari manalangin para sa kanya. Sila po ang ating kapitbahay. Sila po ang binigay ng Panginoon sa atin to do extra mile. In our community, aware naman po kayo doon sa napupunta kayo doon sa amin, sa lugar namin. May ilang taon na rin kami doon, pero sa totoo lang, kukunti lang kukunti lang kakilala namin doon. And I was surprised, akala ko ako lang. Then I was surprised, even yung mga nakatira doon, na sila doon, they lived there for 30 years, they didn't know kung sino yung mga nakatira doon. So, you can say that ba, na he's my neighbor. Pag ang context ng mundo, ang context na tinuturo sa atin definition ng mundo ng neighbor, that's possible. Pag ang context na sinasabi natin ng ating kapitbahay, it literally, who dwell with us, who close with us, and that's the definition of neighbor. But very clearly, Jesus changed the narration of neighbor. Those people who in need. Jesus used the parable at Samaritan. May isang missionary sa India, and that is the name of Graham Stuart Stein. Siya ay coming from Australia. In 1965, naniransir sa India kasama ang kanilang 2 anak at 3 anak at ang isang asawa niya si Gladys. Ang ministry nila doon ay tumulong sa mga may leprosy. Sinilam dito yung leprosy. Ito yung ketong. Nung panahon na yon, hindi kayang pagalingin yun. Ang hirap nun. Nung panahon na yon, ito yung parang sugat na yung panahon siguro, sabi consider natin yun ito in the present age, ito yung parang AIDS. Ibig sabihin, mabubuhay ka, pero you are with that kind of sickness. So, ang ministry nila doon, imagine mo yun, magmi-ministry ka sa community na may mga na leprosy, na yung mga sugat nun, hindi yun yung sugat imagine niyo hindi yung sugat na parang butlig-butlig lang. Malalaki. Durugo. Kinakailangan gamutin araw-araw. Gamutin mo rito, pag nag-heal to, mag-heal yan sa pamagitan ng kanyang immune system, pero hihina na naman kanyang immune system, magkakasugat na naman silang bahagi. Yun po ang ministry ng pamilya Stein. Si Graham Stewart at si Gladys at ang kanilang anak. Araw-araw, bahagi na ng kanilang ginagawa ay linisin, turuan ng mga proper hygiene, itong mga tribal to sa India, bigyan sila ng mga gamot, at the same time, to share the Word of God. Ngunit January 22, 1999, nagkaroon ng isang conference. Naiwan sa kanilang tahanan si Gladys at ang kanyang anak na babae. Ang sumama lang ay si Graham at ang kanyang anak na si Philip at si Timothy. Sa kabila ng conference na yun, napakalayang lugar, para itong isang jamboree, wala na silang panahon upang makahanap ng hotel. Wala na silang pagkakataon upang makahanap ng kanilang sisilungan. So what they did, sila po ay natulog na doon sa kanilang van. Yung van na yun, sa sobrang lamig din, alam ko paano gagawin, doon lang sila nag-stay. Sapagkat they consider those people, they are neighbor, they consider those people, kilala nila, they consider those people ay kanila ding kakilala na sila. But during that day, or during that night na natutulog sila, may mga tribal people, may mga tao ron, kilala sila, they are missionary, they knew they are good. Sinilaban yung buong van na sinasakyan nila. Habang sila'y natutulog po, sinunog yung van, hanggang doon po namatay si Philip, at si Graham, si Philip, at saka si Timothy, yung 2 niyang anak. Age of 10, at saka age of 6. Imagine that. Ikaw na gumagawa ng ministry na ikaw ay tumutulong sa community na to, ang sakripisyo na ginagawa mo, ang kapalit ay buhay mo at ang buhay ng mga anak mo. I cannot imagine that. I cannot imagine that. Nandun ka sa lugar na ang wala ka nang ginawa pa. You're from Australia, they're from Australia. Consider the first world country. During that time, mataas na ang antas ng pumumuhay sa Australia. Pero manatili sila sa India sapagkat tinawag sila ng Panginoon to help the leprosy. At you know what? Ano lang ang dahilan ng pagkakasunog nila ron? Naiinsulto yung mga tribal sapagkat sila'y tinutulungan at tinuturuan ng mga bakabagong paggagamot. Naiinsulto yung mga tribal sapagkat hindi nila gusto kung paano tinuturo ng mga misyonary nito
yung mga proper hygiene. Naiinsulto yung mga tribal sapagkat sa tingin nila, sa tinuturo nitong mga to, nalalayo nila sa kultura na kanilang kinalakihan. Kaya habang natutulog si Graham kasama dalawang anak niya, nilak nila yung van, sinunog sila ng buhay. Na-imagine nyo ba yun? Madikit lang ang kamay mo sa apoy, iiyak ka sa sakit. Imagine yun, kasama nakikita mo dalawang mga, picture yourself, dalawa mong anak nakikita mo umiiyak, nasusunog sila. What will you feel? At ang gumawa nun, yung mga tao na kinoconsider mo na tinulungan mo. So despite that, despite pa ganun, ang kanyang asawa, umiiyak, nagtatangis, at ang kanyang anak sapagkat namatay ang kanyang padre de pamilya at ang kanyang dalawang anak. Pero nangyari doon, Gladys stay in India. Ito ang sinabi niya, "The Lord God is always with me and to help me to accomplish the work that Graham," ang kanyang asawa, "but I sometimes wonder why Graham was killed." Kina-question niya, bakit pinatay si Graham? They are not politically inclined. Hindi tulad sila ng mga aktivista na pumupunta ron para lang ituro na mag-alsa kayo sa bansang ito. Hindi sila nag-aarmas. So, Gladys question, bakit pinatay? And also at kanyang assassin, made an assassin behave in such brutal manner in the night of 1999. Sabi nga nun, bakit nagkaroon ng brutal na kaisipan itong mga assassin na to? Despite na ang kanyang ginawa lamang ay tumulong. It's part of my mind to punish this person. Malayong-malayo sa kaisipan ko na ang mga tao na ito ay parusahan, but despite there is a law. Kung sino man yung mga pumatay na ito sa pamilya ko, sa aking asawa at mga anak, pinatawad ko na. And the death of my husband Graham and my 2 children, but it is my desire and hope that they would repent and be reformed. Imagine that. Na single thought sa buhay ni Gladys na siya ay magkaroon ng paghimagsik at gumanti. Nanatili siya sa India, itinuloy niya ang kanyang sakripisyo, itinuloy niya ang paggagamot sa may mga leprosy. Makikita mo pa ba yun sa sarili mo? Na mga tao, ang komunidad na sumunog at pumatay sa mga pinakamahal mo sa buhay, sila pa rin yung gagamutin mo. That is the definition of neighbor that Jesus is telling us. Do extra mile. And 2004, bumalik siya sa Australia, and 2005, siya inaward ng the highest honor ng India, ang pamilya Stein. And napakalit nun. A-awardan ka lang national, pupurihin ka national TV, isusulat ang pangalan nyo na naging sakripisyo, pero ang katotohanan, nawala yung asawa at mga anak mo. At hindi sa sakit. Sinunog sila ng buhay. But Gladys Stein in India to do the ministry na sinimulan ng kanyang asawa. That is the definition ng neighbor. Same ng binagkaloob sa atin ng Panginoon. There's a name James Elliot during the 1950s. Sila rin at ang kanyang kaibigan minasakir during the mission trip nila sa isang lugar. And ang definition ng neighbor, ito nagdi-define lalo sa atin. If you are familiar with the tribal people ng Sentinel in India, they don't know about this. Sa atin, ang ating neighbor, they consider a human. They consider as part ng community and we love them. But there's a part of our world na ang kanilang neighbor ay part ng kanilang meal. Part ng kanilang kinakain. Pag sila ay nakakita ng kapwa-tao, ang tingin nila ron pagkain. And that's a cannibalism. That's the definition. Kaya we are so blessed sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon na tinatawag ang mga neighbor nito, ito yung ating mamahalin. At the same time, Jesus changed the narration of neighbor. Those people are in need. And we will do extra mile. And how far, hanggang saan natin kayang gawin kung paano tayo magsilbi sa Panginoon. And when this lawmaker narrate about loving God with all your heart, with all your soul, and with your strength, and love your neighbor, and he asked, "Who is my neighbor?" You know what I see?
Ito tinuturo sa Panginoon. You cannot love God, you cannot love Jesus, you cannot serve Jesus and saying, I love you, Lord, without serving your neighbor or without loving your neighbor. Imagine niyo, you're just like a priest, naglalakad ka, and you said, you're preaching, you're saying the word of God, pero pagka may mga tao na nakasakit sa iyo, nagre-react ka, nagre-retaliate ka, do you think you consider you love God? Ikaw ay isang tapat na naglilingkod in your concept. Ikaw ay bahagi ng isang ministeryo, pero hindi mo kayang mahalin na yung kapwa. Hindi mo kayang mahalin ng mga tao na nakasakit sa iyo. Do you think you consider your love God? No. Ang pagmamahal sa Panginoon, pinakikita rito, ang pagmamahal sa kapwa. I can say right now, I love the Lord God. Pero kung makikita sa akin lahat ng mga pangit na ugali towards our neighbor, towards our loved ones, towards other people, definitely the definition of loving God ay nawala sa iyo. So ang pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon started loving other people. And that's the Good Samaritan did. And that's what the teaching of to become more compassionate. Mas magiging mahabagin. Mas maging maawain. May pakikita natin ang pagmamahal natin sa umagitan ng pagmamahal sa kapwa. And that's what Jesus wanted to do to ourselves. Eternal life, sa akin pong magpatapos, eternal life can only inherit when you accept Jesus Christ. Eternal life can inherit when you accept Jesus Christ in loving Him with all your heart, with all your strength, with all your soul. And part of that, and very clearly, you cannot love God without loving others. Pwede mo sabihin na mahal mo ang Diyos, pero kung hindi ito nakikita sa iyo, sa pagmamahal mo sa kapwa mo, definitely, you're not loving God. And the challenge for this morning is, paano ba tayo nagre-respond sa pagtawag sa Panginoon? The challenge is, paano ba natin sinasabi na, Panginoon, mahal kita? Paano ba natin sinasabi o ginagawa ang pagmamahal sa Panginoon? You see, wala naman tayo sa langit pa eh. Hindi pa natin kaya sabihin sa iyo, Lord, mahal kita. Hindi pa natin kaya sabihin sa Lord, Lord, pupunasan ko ang sandalyas mo. No, we don't do that. Very strong ang turo ng Panginoon. If you love me, feed my shepherd. Kung mahal mo ko, pakainin mo ang mga tupa ko. Sino yung mga tupa na yun? Ito yung mga kinukonsider natin na kapwa natin. And Jesus defined it, our neighbor, those are in need. So Jesus said, if you love me, feed my shepherd. Right now, the challenge is, do we love God? And if we love God, feed His shepherd. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Thank you so much, Lord, sapagkat pinaunawa mo sa amin ang tunay na kahulugan, Panginoon, ng paano maglingkod at magmahal sa iyo. Ito, Panginoon, ay katuwang namin ang aming pagmamahal sa aming kapwa. We cannot love you, Lord, without loving others. We cannot serve you and to give you praise without loving others. Thank you, Lord, for the definition of your neighbor, those people in need. Thank you, Lord, the definition of neighbor, those not people na malapit o malayo sa amin. Bagos, Lord, ito yung mga tao na dinadala mo sa amin. Ito ang mga tao, Lord, na sinasabi mo na aming kalingain, na aming mahalin, na aming idulog sa iyo. At ang pinakamalalim na pagmamahal, Panginoon, na maaari namin bigay sa aming kapwa, ay ipakita ang kaligtasan, ibigay ang kaligtasan, ibahagi ito, Panginoon. Walang iba kundi Ikaw, O Diyos. Walang pinakamalalim na pagtulong sa aming kapwa, kundi, Panginoon, ibahagi ang kaligtasan na tanggapin ka bilang sa Diyos ng buhay. Sa pagkakataong ito, Lord, keep remind us, keep guide us, Panginoon, as we love other, as we love you. Ito po ang aming samod dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Amen. Maraming salamat, Pastor Joel, sa mapanghamon mensahe ngayong umaga. Sabi nga po doon sa kanyang mensahe, we cannot love God if we do not love our neighbor. Amen. Ang pagmamahal sa Panginoon ay pagmamahal sa kapwa. Kaya be compassionate, maging mahabagin. Purihin ang Panginoon at sa pagkakataong ito po, darako tayo sa ating tithes and offering. Pwede na pong tumayo ang bawat isa at ilagay sa ating box ang ating mga kaloob. Nais po nating magpasalamat sa mga nagkaloob ng ang magagandang bulaklak sa ating harapan. Sina Alonso Ketwa at si Lee Duncan Lustre. Salamat sa buhay nyo sa pagkakaloob ng magagandang bulaklak ngayong umaga. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa mga kaloob na nasa aming harapan. Salamat Panginoon sa pagpapala mo. Salamat Panginoon sa patuloy na paggabay mo sa amin. Salamat Panginoon sa araw-araw na pagpapalang ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Nawa po Panginoon patuloy na ibalik mo po ng siksik, liglig at umaapo pa ang iyong mga biyaya Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataong ito, tayo po ay makakarinig ng tanging bilang o papuring awit mula sa Team Kiborosa. Pasensya na po kung dito namin gaganapin yung final practice po namin. Pakinggan nyo na lang po yung lyrics para ma-bless po tayo. Amen. Final practice. Papuring awit. Inadama sa atin, kaya't siya'y dapat na
mapuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, mapuling awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, mapuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, mapuling awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, mapuling awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan. Amen. In behalf po ng Team Quiborosa ay nagpapasalamat po kami sa mga taga Quiborosa dahil nagsabi po kami sa kanila na kung pwede kaming makahingi ng pambigay po sa aming speaker ngayong Sunday. Kaya buong puso po silang talagang sumungkit ng kanilang mga pananim doon sa Quiborosa. Nagbigay po sila ng buko at saka ng pinya. At nakadaan po kami sa highway ng dragon fruit at saka yung sitcharo ng baboy na malalaki. In behalf po sa Team Quiborosa ay taus-pusong po kaming nagbibigay ng kaunting token mula po sa aming mga puso, buhat po sa Quiborosa, sa lugar kung saan po kami ay nagmimisyon. Kaya Pastor Joel Aro, muli po ay tinatawagan ka po namin dito sa harapan. Ayan. Salamat po sa mga taga-Quiborosa na nagbahagi ng tulong sa ating tagapagsalita ngayong umaga. Purihin ang Panginoon. Amen. Sige po, dako po tayo sa ating mga paalala ngayong umaga. Ang ating pong pananambahan tuwing linggo, alas 9 ng umaga. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo dito, alas 9. Ang ating pong prayer meeting every Wednesday, 7:30 ng gabi. At meron din pong online doon sa mga hindi makakadalo. Ayan. Ang ating pong praise and worship practice every Saturday, alas 4 ng hapon. Yung pong may mga talento sa musika, sa pagtugtog, pwede po kayong pumunta dito at makipag-usap po kayo kay Brother Don kung gusto niyo pong makibahagi sa ating praise and worship team. Ang ating pong mga affinity groups and devotions, ang Bridgers po tuwing linggo, alas 3 ng hapon. Ang ladies, every Friday, 7:30. Maging ang isa pang grupo ng kababaihan po ay Webes naman. Online sila, alas 7:30 din ng gabi. Ang ating Dorcas po ay alas 3 ng hapon tuwing Biyernes. At ang Men in Christ ay alas 4 ng hapon tuwing linggo. At kung may gusto po magpa-counsel sa inyo, ang ating pong pastor at ang kanyang asawa ay bukas lagi ang kanilang tahanan upang tayo po ay humingi ng counseling sa kanila. Nandiyan po ang kanilang mga numero sa screen kung gusto nyo pong tawagan o i-chat, i-text. Ayan. At sa darating pong linggong ito, magdiriwang po ng kanilang kaarawan. Aba, sabay-sabay. Si Gracie, si Sean, at si Mama G. Happy birthday po sa inyo sa 24. Yan, purihin ang Panginoon sa buhay nyo. At si Christian and Divina Sarmiento ay magdadaos din ng kanilang anniversary, wedding anniversary sa 25.
Ayan po. Maging ang faith promise offering po natin ay tuloy-tuloy doon po sa may mga pledge. Ayan, hanggang October po natin siya kukolektahin ang ating faith promise offering. Maging sa susunod pong linggo ay July 26 ay idaraos po natin ang ating Nazarene Higher Education Sunday. Ayan, bakit po may ganun logo? Yan po ay logo ng ating Bible School sa Baguio, sa PNC, Philippine Nazarene College, at ang ating APNTS. So, sa darating pong Sunday, pwede po natin dalhin ang ating mga offering, at yung pong mga offering na yan, ang proceeds po ay mapupunta sa ating 2 eskwelahan na yan. So, makakatulong po sa ating mga estudyante na nag-aaral po dyan sa PNC at sa APNTS. At ang ating pong tagapagsalita sa darating na linggo ay walang iba kundi si Pastora Saint Abad. Kaya sa darating pong Sunday, magkita-kita po tayong muli. Amen? At ngayon naman po ay tinatawag ko muli ang ating praise and worship team para sa ating victory song. Tayo po lahat tumayo at patuloy na purihin ng Panginoon. Muli natin bigyan ng papuri at awitan ng ating Panginoon mula sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Ikaw lang. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang aking Diyos. Minsan pa. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo ay ko'y alay lang sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing-tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing-tuwing na. Saan ba? Kalakasan ko ay ikaw. Jesus, kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing na. Sa tuwing na. Sa tuwing na. Ikaw lang. Hallelujah. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Joel para sa ating benediction. Thank you, Father in Heaven. And sa biyaya ng Panginoon, sa bawat isa, dalangin ng pag-ibig niya, ang patuloy na sumama at patuloy niyang makasamahan sa mga dating pang mga sandali na ating buhay. Sa biyaya ng Diyos Ama ng Anak, tayo pong lahat ay magpuri sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures near below. Praise Him above.
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Tapos na po ang ating gawain. Medyo maaga pa naman po kung pwede po tayong mag-stay para sa ating Sunday School. NYI, Ladies, Dorcas, and Men in Christ. May Sunday School po tayo.